Yo, what's up mga master? Kamusta po kayong lahat? At magandang gabi, magandang umaga. Saan man panig po kayo ng lugar ngayon. And bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako kay Lord sa panibagong buhay na binigay niya sa akin, sa nangyari sa akin na to. Sa mga nakapansin po ng post ko, gusto ko lang pong I think magbigay ng health awareness sa lahat. Sa mga nagtanong po, maraming salamat po sa inyo, sa mga concern. At yun nga po mga master, gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa akin para sa mga nagtatanong po. Hindi ko rin po lubos akalain na mangyari sa akin to. Yung nangyari po sa amin na biyahe, mahaba-haba pong paghihintay, saka puyat, pagod. So, ang flight ko po, December 15, 9 a.m. So, syempre, wala ka ng tulog, nag-ayos ka pa, puyat pa kami ng dating dito sa bahay. So, napuyat ng konti na naman. So, after nun, December 18 ng umaga, nagising ako bigla na ihi. Tapos medyo may sakit na ng tiyan ko. So pagkabangon ko, diretso agad ako ng CR. Ang mali ko lang po kasi doon sa Abu Dhabi, kapag babangon ako, hindi ako basta-basta didiretso ng CR. Upo muna ako mga ilang segundo. So yung araw na nangyari to, hindi ko ginawa yun. Dire-diretso lang ako ng CR, umupo sa toilet. Tapos yun nga, pagkatapos ko pong umihi, sumakit ng talagang napakasakit yung tiyan ko. At after nung paghapon ko, wala na akong naalala. Siguro hindi ko lang mabilang kung ilang segundo akong nandun sa sahig. So paggising ko, nagtaka ako bakit nandun ako sa sahig. Ang pagkakaalam ko, nakaupo ako sa toilet bowl po na umiihi or naghihintay na para madumi. Kaya nagtataka ako ba't may pula yung kamay ko. Doon na may kumatok. Yung pala si Monique, narinig niya pala na may bumagsak. Yung CR po na yun, wala namang ibang para kang masasagi na babagsak ng napakalakas. Ngayon nagulat siya, may bumagsak na talagang solid yung bagsak. Tinanong niya ako kung okay ka lang ba, may ano yung bumagsak. Parang doon na ako na imasmasa na, ay ako yung bumagsak. Ako pala. Tapos yung pula sa kamay ko, eto pala yun. Dumudugo na, doon ko na na-realize na meron na pumapatak sa ulo ko. Tapos, doon ko siya nireplyan na, ay ako yung bumagsak. Tapos ang pagkakamali ko pa po, nalock ko yung pinto. Which is dati, hindi ko na nilalak yung pinto eh. Hindi ko alam yung nangyari talaga. Paano ko inimatay, paano ko bumagsak. Kasi naano ko na lang, nasa sahig na ako. Then tinakbo na nila ako sa ospital. Walang fracture yung bungo ko, walang blood clot sa loob. Pumutok siya na talagang lumabas yung dugo. Kaya biyak talaga. So, yun yung isa sa pinagpapasalamat ko na kahit pa paano namatay akong ilang segundo. Pero nagising pa. Kaya thankful ako kay Lord na bigyan pa ng chance ulit na mabuhay. Ito nga, magayong galing yan sa nagasgas siguro sa semento. Tapos may sugat ako dun sa ilalim ng gilagid ko dito. Yan, magapa po. Tapos, medyo namamaga nga. Ayan, parang avatar tayong itsura natin. Ayan, nagko-cold compress ako. Lalagyan ko lang yan ng yelo. Yan na maga. Ayan, maga po siya. Maga pa dito, masakit pa po dito. Ayan. So, bukod sa pagpapasalamat ko, lesson learned na rin po na wag nating abusuhin yung katawan natin. And kung may time kayo magpahinga kayo.
At huwag masyadong magpupuyat. Since ako pagod ako sa trabaho, araw-araw, sa Abu Dhabi, and hindi natin masasabi na hindi pa talaga natin nababawi. Hindi ko pa talaga nababawi. Yun, hindi ko pa nababawi yung pahinga ko. Kaya pagdating ko dito, siguro naabuso ko na rin talaga yung sarili ko na hindi muna agad ako nagpahinga. Siyempre, sabi ko ako sa mga pamilya ko, kakwentuhan ko sila, puyat din ako. Hindi ko muna binawi yung pahinga ko. So, kaya nangyari sa akin to. Siguro, sabi nga nila, vertigo nga daw. Ganito lang yung nangyari sa akin. At the same time, buti nga daw pumutok, nagdugo, hindi siya sa loob nagdugo. So, sinitiskan ako, okay naman po. And, yung may binigay na mga gamot sa akin, ay, medyo nawala na talaga yung pamamaga kasi mga ilang araw, kaya hindi rin ako masyadong nakapag-post doon sa mga nagtatanong kung ano nangyari sa akin. Sabi ko nga, ako kasi gusto kong mabigyan ng payo or awareness ang bawat isa sa atin, no? Sa mga nangyayari. So, kailangan talaga ingatan natin yung sarili natin kahit na hindi rin naman tayo makapagtrabaho kung mahina yung katawan natin. So, lesson learned na rin sa akin ito na bawas-bawasan yung pag-abuso sa katawan. Yung puyat, pagod, may oras kayong matulog kayo, magpahinga kayo. Lalo na tayo mga OFW, hindi natin masasabi kung kailan na tayo manghihina. So sana maging malaking lesson din sa inyo itong nangyari sa akin. Kasi kahit paano sa akin na natakot ako talaga. Di ko lubos akalain na mangyayari sa akin ito. Kaya takot talaga ako na na pag naalala ko hindi ko na nangyari sa akin pa. Nangyari ba sa akin yun? Parang gano'n, nagpa-flashback sa akin yung takot na hindi ko alam kung paano ako bumagsak. So, yun lang po mga master. Sana maging maingat tayo sa ating mga katawan. Kalusugan, number 1 po talaga. Kasi hindi rin naman tayo makapagtrabaho para kumita ng pera, mabili natin yung gusto natin kung mahina na yung katawan natin. So, yun lang po yung mapapayo ko sa inyo na pag may nararamdaman na kayo, kung kailangan ng pahinga, ipahinga natin at huwag abusuin yung katawan. Yun lang po. Maraming salamat po sa lahat na nag-message sa akin, personal, nagtanong kung ano nangyari, kamusta ako. Maraming salamat po sa inyo. I hope makatulong itong video na ito sa inyo na lalo na yung may mga nararamdaman din dyan. Pahipahinga na rin po pag may time. Di natin masabi yung buhay natin kung hanggang kailan. Si Lord lang talaga nakakaalam and malaking pasasalamat ko na po kasi ilang buhay na itong binigay niya sa akin. Ilang pagkakataon na. So, ingat tayo mga master. Hanggang sa muli. Hanggang dito lang muna po yung ma-share ko sa inyo. I hope makatulong ako sa inyo na maging aware din kayo sa health nyo. Thank you so much sa mga nag-message, nag-alala, mga nag-comment sa post ko last time. Okay na po ako ngayon. At ito, nagpapagaling pa ng sugat. And see you po sa mga next vlog ko. Salamat po sa inyong lahat. God bless us all.